Magandang araw po mga kababayan naming tagkawayanin. Sumasa inyo po ang public briefing na ito na ipinagkakalob sa inyo ng Integrated Public Information Office sa ilalim ng tanggapan ng ating punong bayan. Hatid po namin sa inyo ang mga pinakahuling kaganapan at pangyayari na tinunghayan ng ating pong lokal na pamahalaan bilang pag-aatid serbisyo sa Tagkawayan, Quezon. Ako po ang inyong Information Officer Redan De Villa at sa kalakaran po ng ating public briefing, magbibigay din po tayo ng ilan pong mga dagdag pang impormasyon at mga paglilinaw sa mga issue sa atin pong bayan. Simulan muna natin sa ating mga headlines sa linggong ito. Hand tractor at stainless screen ipinamahagi sa mga samahan ng magsasaka sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Formal nga pong isinagawa ng pamahalang bayan ng Tagkawayan ang turnover ng mga hand tractor at stainless screen with rivets sa iba't ibang samahan ng magsasaka bilang bahagi ng patuloy na suporta sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura. Kabilang sa mga tumanggap ng hand tractor ang samahan ng magsasaka ng Barangay Kagaskas, Manato Central Farmers Association at Barangay Victoria Coconut Farmers Association na inaasahang makatutulong sa mas mabilis at epesyenteng paghahanda ng mga sakahan. Kasabay nito, ipinamahagi rin ang stainless screen na may kasamang rivet sa Barangay Bamban Centro Irrigators at samahan ng magsasaka ng Mansilay bilang suporta sa pagsasaayos ng post-harvest facility. Ang pamamahagi ng mga kagamitan ay pinondohan ng pamahalaang bayan sa pangunguna ni Mayor Carlo Eliazar sa koordinasyon ng tanggapan ng pambayang agrikultur sa pangunguna ni Ginoong Juanito Panganiban. Sa pamamagitan nito, patuloy na pinagtitibay ng pamahalang bayan ang pagbibigay ng konkretong suporta sa sektor ng agrikultura bilang mahalagang pundasyon ng seguridad sa pagkain at kabuhayan ng mga mamayan ng Tagkawayan. Samantala, halalan at proklamasyon ng bagong hanay ng mga opisyal ng Federasyon ng mga Lupong Tagapamayapa sa Tagkawayan isinagawa. Formal na isinagawa ang halalan at proklamasyon ng mga bagong opisyal ng Federasyon ng mga Lupong Tagapamayapa ng Tagkawayan para sa taong 2026 na pinangunahan ni Municipal Local Government Operations Officer Thelma Binyabon. Dumalo sa nasabing aktibidad si Mayor Carlo Eliazar para magpakita ng suporta sa mga bagong halal na opisyal. Ang Barangay Lupon ay tinatag sa ilalim ng Presidential Decree No. 1508 na naglalayong itaguyod ang sistemang amicable settlement of disputes o mapayapang pag-aayos ng mga sigalot sa antas ng barangay. Sa ilalim ng batas na ito, ang Lupon ay binibigyang kapangyarihan bilang pangunahing tagapamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga residente. Sila ay magsisilbing katuwang ng barangay at pamahalaang bayan sa pagpapanatili ng kaayusan at pangunahing tagapagtaguyod ng pagkakasundo at kapayapaan sa bawat komunidad. Sa pangunguna ng bagong hanay ng mga opisyal, inaasahang mas magiging epesyente, transparent at responsive ang mga proseso ng barangay justice system sa buong bayan. Ito ay mahalagang hakbang ng pamahalaang bayan ng Tagkawayan na mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa ng mga barangay sa ating bayan. Samantala sa iba pa pong mga pangunahing balita sa Tagkawayan, matagumpay na isinagawa ang distribusyon ng incentive para sa 48 na magsasaka ng niyog na nagpala ng pananim mula sa Barangay Concepcion, Barangay Bukal at Santo Niño II bilang bahagi ng programa ng Philippine Coconut Authority o PCA na naglalayong palaguin at paunlarin ang industriya ng niyog sa bansa. Pinangunahan ng aktibidad ni CCDO Binibining April Aquino, katuwang ang tanggapan ng pambayang agrikultura sa panguna ni Ginoong Juanito Panganiban at Binibining Cheryl Sinense upang higit pang palaguin ang industriya ng niyog sa ating bayan. Samantala sa ilan pa po nating mga dagdag na impormasyon, patuloy pong kumikilos at nagtatrabaho ang inyong Rural Health Unit o ang atin pong tanggapan ng pambayang manggagamot para magbigay serbisyo sa ating mga kababayan dito po sa Tagkawayan, Quezon. Sa pagkakataon po ito, nais namin ibahagi sa inyo ang ilan po sa mahalagang accomplishment report ng ating pong Municipal Health Office para sa taong 2025. Sa mga datos na kanila pong ibinigay, nakapagsagawa at nakapagbigay po sila ng medical consultation services sa nasa higit 5,490 nating mga residente sa nakaraang taon.
Kabilang din po dito ang pagsasagawa ng major at minor procedures kung saan 2,478 po ang nabigyan ng minor procedure at 1,541 naman ang nabigyan po ng major procedure. Samantala, sa nakaraan pong taon, nagkaroon din po ng pagbibigay ng immunization at vaccination katulad po ng deworming, anti-flu, anti-pneumonia, routine immunization at school-based and catch-up immunization sa nasa 4,864 na mga residente. Samantala nakapagbigay naman po ng libreng animal bite treatment ang atin pong Municipal Health Office sa 435 na mga pasyente. Samantala, umabot naman po sa higit 3,448 na mga kababayan natin na nabigyan ng libreng gamot sa mga nagdaang taon. Sa mga susunod pong oras ay ibibigay naman po namin sa inyo ang kabuuan ng mga datos ng accomplishment report ng Municipal Health Office. Patuloy pong nag-aanyaya ang lokal na pamahalaan na tangkilikin po natin ang mga libreng serbisyo ng ating Rural Health Unit sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Samantala, sa pagkakataong ito, nais ko pong basahin sa inyo ang isang opisyal na pahayag mula sa ating pamahalang bayan. Nais bigyan diin ng pamahalang bayan ng Tagkawayan na ito ay lubos at patuloy na tumatalima sa mga umiiral na batas at alituntunin hinggil sa pagiging lantad o transparency sa lahat ng opisyal na transaksyon at gawain ng lokal na pamahalaan alinsunod sa itinatakda ng Saligang Batas ng Pilipinas at iba pang kaugnay na batas. Ang obligasyong ito ay tuwirang itinatakda ng 1987 Philippine Constitution, partikular sa mga probisyon ng Section 7, Article 3 o ang Bill of Rights. Sabi po dito, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, and decisions, as well as to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizen subject to such limitations as may be provided by law. Dagdag dito, sabi sa Section 28, Article 2, subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Kaugnay po nito, batid ng pamahalaang bayan ng Tagkawayan na ito ay may constitutional mandate na igalang at ipatupad ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon o ang pulisiya sa full public disclosure. Sa ilalim po ng pamumuno ni kagalang-galang Mayor Carlo Eliazar, nagpatupad ang pamahalaang bayan ng Tagkawayan ng mga karagdagang pulisiya at mekanismo upang higit pang mapalakas ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Bukod sa tahasang pagsunod sa mga direktiba ng mga constitutional bodies gaya ng Commission on Audit o COA, tinitiyak din po ng lokal na pamahalaan na may sapat, malinaw at madaling pamamaraan ng publiko upang mabatid ang mga transaksyon at opisyal na gawain ng LGU kabilang ang mga sumusunod. Ang pagmamantina ng official website ng pamahalaang bayan ng Tagkawayan kung saan regular na inilalathala ang mga kinakailangan dokumento at impormasyon sa ilalim ng Full Disclosure Policy o Full Disclosure Board. Ang pagtatalaga ng Public Information Officer at pagtatakda ng mga gampanin nito na sang-ayon sa Local Government Code. Ang integration ng Public Information Unit sa iba pang unit kabilang ang Tagkawayan Teleradyo at ang Information Technology Section upang masiguro ang maayos, napapanahon at maayos na koordinasyon sa daloy ng impormasyon sa publiko. Ang pagtatalaga ng Data Compliance, Data Controller at Data Privacy Officers alinsunod sa mga probisyon ng Data Privacy Act of 2012 at iba pang kaugnay na regulasyon. Ang lahat ng mga nabanggit na hakbang at inisyatiba ay pinagtitibay at sinusuportahan ng mga kaukulang executive orders, partikular po ang Executive Order No. 48, Series of 2024 at Executive Order No. 5, Series of 2025. Sa kabila nito, patuloy pong pinahahalagahan ng pamahalang bayan ng Tagkawayan ang kapangyarihan ng sangguniang bayan na magbalangkas at magpasa ng mga ordinansa, kabilang po ang tungkol sa transparency at public disclosure. Ganun pa man, iginagalang din po ng ehekutibo ang malayang pagpapasya at kolektibong pagsusuri ng mga miyembro ng konseho upang matiyak na ang anumang ordinansang ipapasa ay malinaw, walang kalituhan o komplikasyon
at nakaayon sa mga umiiral na mga batas at alituntunin sa pagbalangkas at pagpapasa ng lokal na ordinansa kasama na po ang Local Government Code of 1991. Maraming salamat po. At yan po muna ang kabuuan ng ating public briefing para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, patuloy po namin kayong i-update sa pangalan po ng Tanggapan ng Punong Bayan. Kagalang-galang Carlo T. Eliazar. Hanggang sa susunod.